Nung una nating mga kapanyero, yung una nating 1960, US nga pala yun. US coin, di ba? Ito Canadian coin. So, palaisipan, di ba? Palaisipan pa rin mga kapanyero eh. Ayan, magandang araw mga kapanyero. Nandito na naman tayo sa farm. Ito ang project natin ngayon mga kapanyero. Maglilinis tayo ng harapan. Yan, di ba? Yan yung mga project natin kung bakit ako pumunta rito. Ito yung ating gagawin ngayon. Nakita nyo naman, nakaset na yung ating grass cutter, yung gasolina natin. Ito, di ba? Ito pa rin yung ating coin detector, di ba? Kasi nga, yung area na to mga kapanyero, kung natatandaan nyo, dun sa area na yon, sa area na yan, dyan ako nakakuha ng 1960 old coins, di ba? Dito sa area na to. Kaya nga dito, maraming mga bakal-bakal dito, maraming kahoy dito. May mga ano rin dito, may kahoy rin dito na kudrado, malaki-malaki yan, parang size ng isang bahay na maliit. Dyan sa area na yan. Ngayon, naghuhukay tayo. I-share ko nga pala sa inyo mga kapanyero. May lumabas na naman na nakita ko na bilog nga pala dito sa area na to. Ito yung ginagawa natin ngayon mga kapanyero. Dito, di ba? Yan. Yung mga lupa na to mga kapanyero, galing yan dito. Dito sa, dito, doon. Kasi hinukay ko yan mga kapanyero. Pinalitan ko yan ng ibang lupa na binili ko sa Home Depot para sa mga halamang bulaklakin dyan na ilalagay natin pang design sa entrance natin. Nabanggit ko rin mga kapanyero na noong unang-una naming nakita to na lote na to, itong farm na to, may malaking traktora dito, di ba? Dyan, malaking traktora na nandyan. Tapos, puro kahoy to. Tapos puro bakal naman yung susunod. Ganun yung ganun yung itsura nito dati. Hindi ko lang ma-recover kung nasa yung mga old picture nito nung una naming nakita to. Tong area na to, ayan oh, ito pa yung mga ibang kahoy, ayan oh. Tapos yung susunod, mga bakal, maliliit, malalaki. Alam ko yung mga bakal na yan, parts yan, mga traktoran, yun yung mga gamit. Tapos dito, yun nga, may naka-display na lumang-lumang traktora na. Dito yan, naka-display. Tapos dito, ito mga kapanyero, share ko nga pala sa inyo. Naghuhukay na ako, nagpapatag ako rito. May lumabas na naman na coins dito sa area na to. Na hindi ko alam kung saan galing kasi bawat galaw natin dito, mga kapanyero, nagdi-detect ako. Sa area na to, mga kapanyero, sunod-sunod kasi yung mga bakal na nakukuha ko dito. Diyan. Pagka naglilinis ako rito mga kapanyero, may mga nakuha rin akong barbwire dito. Ito, share ko nga pala sa inyo yung mga ibang barbwire na nakuha ko sa area na yan. Dito ko muna itinambak. Ayan oh, mga lumang barbwire. Oh, ay ko. Ito, ayan oh. Dito ko itinambak kasi hindi naman papasok dito ang mower. Hanggang dito lang kasi ang lilinisin natin itong area na to. Kaya ito mga kapanyero, hanggat maaari, nag-ano ako rito, nagme-metal detector ako rito. Kasi yan nga, pagka pumasok ang mower dito at maraming bakal, maaring masira, ma-flat, or pagka may mga bakal na nakausli kasi, pwedeng sumabit yung pinaka-blade niya. Kaya dito sa area na to, nagde-detect talaga ako rito ng metal. Ito lang gamit ko, pinapasadahan ko lang. Minsan, inaano ko lang yan, ginaganong-ganong ko lang yan. Meron na naman akong nakuha na coins dito nga pala. Share ko sa inyo. Hindi lang coins eh. Meron pang isang maliit na metal na hindi ko alam kung saan galing. Ayan. Share ko sa inyo mga kapanyero.
Yan, dito, nagpapala ako rito. Dito ko nakita sa area na yan. Ito mga kapanyero, i-share ko sa inyo nga pala yung nakuha kong coins na na-detect na ating coin detector or metal detector. Ito, oh. Pero hindi ko pa siya maaninaw na maayos kasi malabo eh. Linisin muna natin mga kapanyero para makita natin. Babaran muna natin ng tubig tsaka natin doon may marami tayong tubig doon ito. Pero maayos pa siya eh. Maano pa siya eh. Makintab pa siya ng konti eh. Ito, linisin natin. Punta tayo rito, hanap tayo ng tubig. Ito, marami tayong tubig. Tapos sipilyuhin muna natin. Meron akong pang ano dyan eh. May Scotch Sprite pa tayo rito. Nasa kaya mga Scotch Sprite natin dito. Ito mga kapanyero. Kuha muna tayo ng tubig dito. Babara natin. Hindi pa maaninaw eh. Kaya muna. Babad muna natin mga kapanyero. Matanggal yung ano niya, yung itim. Tapos hanap tayo ng Scotch Brite, hanap tayo ng sabon. Kung ano yung pwede natin ipangkaskas. Ah, parang nawalan ako ng ganang maglinis din eh. Nung nakita ko tong coins na to eh. Linisin muna natin. Ito, meron nga pala tayong panglinis dito ng panglinis ng karburador to nung sirang mower natin eh. Ito, nakuha ko sa loob. Ang itim kasi tapos meron tayong liha dito. May nakuha tayo rito sa loob. Nga pala, naliha-lihain muna natin. Kita ba? Ito. Ang nakalagay, Canada coin, 1 cent, Canada. 1918 coins. Yan o. Tapos ang ano niya, para siyang may corona siya oh. Yan. Nung inano ko, niliha ko, puro ano eh, ang pangit ng pagkakaliha ko. Nasira yung ano, yung pinaka-corona niya. Nasira eh oh. Hindi pala dapat inano, nililiha. Meron na naman tayo natagpuan, meron na naman tayo na-discover na isang bagay na hindi natin ine-expect na makikita natin sa lugar na to. So, nawalan ako ng gana mag ano eh, ng maglinis doon sa area na yon. Parang gusto kong maghanap na lang ng ano eh, ng mga ganitong coins doon eh, baka mayroon pa eh. Ang tanong, kung sino ang nakalaglag nito, kung sino ang may-ari talaga nito, nitong coins na to. Nakita niyo na, pero ang pangit eh, ang pangit ng pagkakaliha ko eh oh. Ayan mga kapanyero, hinto muna tayo sa mga ginagawa natin, hinto muna tayo sa mga paglilinis natin dito dahil nga sa na-discover natin, sa nakita natin, parang nag-isip-isip ako na kung saan magaling talaga yung mga coins na nakukuha natin dito. Pangalawang coins na to, 1960, ngayon is 1918, di ba? So napakatagal na coins na yon, di ba? So, ayun nga pala, nag-set nga pala muna tayo na makapihan natin. Magkakape muna tayo para makapag-isip-isip kung ano yung mga gagawin natin. So hindi na ako nag-set doon sa tambayan natin kasi napakalayo pa para doon pa ako mag-set. So dito na lang tayo magkakape. Kape muna tayo mga kapanyero.
Sarap magkape rito mga kapanyero, sa lakas ng hangin. Pero yung kalamigan dito mga kapanyero, ano pa to, normal pa to sa amin, yung ganitong lamig. Lakas nga ang hangin niya pero may araw naman, kaya okay lang. Tinitignan ko tong coins mga kapanyero, napakaganda pang klase, na hindi pa siya yung nabubura, hindi pa siya yung maitim lang siya kanina, kasi nga siguro nababad ng ilang taon dito sa lupa. Pero nung brinash ko, napakaganda pa siya. Tapos ang pagkakamali ko mga kapanyero, niliha ko. So pumangit yung ano niya, puro gas-gas siya, na ang pangit ng pagkakaliha ko. Pero lumabas lumabas yung pagkatao niya eh. Kung ano yung itsura niya talaga, yung original na tao niya, lumabas. Pero pangit kasi nga puro gas-gas. Yun ang pagkakamali ko. Ito mga kapanyero, di ba nabanggit ko naman na yung entrance natin, may malaking traktora dyan na nakadisplay nung kinuha namin tong farm na to. Ang pagkakamali ko lang mga kapanyero, siguro ni-request kasi namin yun natanggalin. Yung traktora na yon, walang makina, meron siyang gulong pero puro kalawang. Ganun yung itsura niya. Kaya iniisip ko ngayon mga kapanyero, hindi kaya yung mga nagtanggal doon ang may-ari nito. Alam niyo naman sa farm, di ba? Yung malapit sa gate, may mga naka-design yan. Tulad ng entrance natin, di ba? Kung ano yung design ko na paglalagay ng mga halaman, sila naman nung yung dating may-ari nito, maaaring yung traktora na yon yung pinaka-design niyang pang entrance. So hindi namin alam, hindi ko nakita kung ilan yung nagtanggal na tao, kung paano nila hinila. Wala akong idea kung paano nila tinanggal yon. Kasi nga, yun nga, nabanggit ko, walang makina yon talaga. Kasi nung pumunta kami rito, i-share ko nga pala sa inyo, nung pumunta kami rito, pinuntahan ko pa, nilapitan ko pa yung traktora na yon, tinignan ko, umakyat pa ako eh. Natatandaan ko yon nung unang-una naming nakita to. Kaya nga nung alam namin na mabibili na namin to, isa sa mga request namin sa realtor namin na tanggalin yun. Iniisip ko mga kapanyero na itong coins na to, baka isa sa mga nagtanggal nung traktora na yon. Maaring nalaglag, maaring ganun yung mga nasa isip ko ngayon. Kasi maayos eh, maganda pa eh. Oh, maganda. Hindi siya yung mga tulad ng iba na may kalawang na or may mga berde-berde. Meron siyang berde kanina. Pero hindi ganun hindi ganun kadamihan. Kaya nung brinash ko, sinipilyo ko siya, tanggal eh. Tapos binabad ko ng mga 30 minutes. Yun, natanggal siya. Tapos meron pa ring konti, niliha ko para nga lumabas yung kung ano yung talagang itsura niya. Kasi hindi makita kung ano yung likuran eh. Kasi doon nakalagay kung anong date sa likodan. Kaya brinash ko ng brinash siya. Pero kung makikita nyo naman mga kapanyero, ayan o. Ang ganda pa, di ba? Kitang-kita pa yung pinakaano niya. Ayan o. Lumabas. Pero yun nga, nakakapag-isip, di ba? Nakakapagtaka na sa lugar na to, isa yon sa mga iniisip ko. Ang unang pumasok kasi sa isip ko mga kapanyero, yun nga, di ba? Yung nagtanggal ng traktora. Pangalawa, yung lugar na tinuturo ko sa inyo, maraming kahoy na maaaring may tumira doon. Kasi may ng bahay yun eh. May kudrado siya na maliit na bahay. Kung may tumira kasi rito mga kapanyero, dapat dyan sa mga nahuhukay kung yan, may mga makukuha at may makukuha pa rin tayong mga gamit dyan na mga bakal-bakal. Kaya alam nyo mga kapanyero, ang nasa isip ko ngayon, paano kung bumili ko ng kung maghanap tayo ng metal detector na maganda-ganda, hindi yung point lang. Ang una kong nakita kasi mga kapanyero, yung isa, yung maliit, ang una kong nakita na pagpala ko kasi kulay green na
dark green ang kulay niya. So nung nakita ko yon, kinuha ko, tsaka lang ako nagkaroon ng idea na i metal detector yung area na yon, nung mga pinapala kong lupa na yon. Hindi naman ito ang talagang unang nakita ko. Matagal pa bago ko to nakuha. Kaya nga nag-iisip-isip ako ngayon mga kapanyero, punta tayo dun sa sa isa sa mga tindahan dito na alam kong merong metal detector. Yung metal detector na yon, pang ano lang yun pang backyard, hindi siya yung talagang malakas na metal detector. Pero tignan pa rin natin, papasyalan pa rin natin, i-share pa rin natin, punta tayo sa Canadian Tire. Alam ko meron akong nakita doon na isa, pagka bumibili kasi kami ng mga pyesa ng mga sasakyan, doon kami nagpupunta. Doon din ako bumili ng mga pamingwit, nandoon lahat. So, pasyalan natin yung pinakamalapit na Canadian Tire sa tinitira natin sa Edmonton. Tapos tignan natin kung magkano at mag metal detector muna tayo rito. Tignan din natin kung yung mga bakal-bakal diyan sa mga area na yan. Pero ang ganda nito Anong una nating mga kapanyero, yung una nating 1960 US nga pala yun. US coin, di ba? Ito Canadian coin. So palaisipan, di ba? Palaisipan pa rin mga kapanyero Pangalawa na to. Ayan, kape-kape pa tayo para gumana ang isip natin kung ano ba yung mga nangyayari dito sa farm. Hindi naman natin alam mga kapanyero, di ba? Kung ano yung talagang purpose nitong farm na to para sa amin, di ba? Aksidenteng nakuha, naayos ng ganito. Tapos ngayon may mga lumalabas na mga ganito. So nag-iisip-isip ako, ano ba ang talaga, yayaman ba tayo rito sa farm na to? Ano ba ang talagang purpose nito, di ba? Meron nga pala akong natatandaan ko nga pala, naisip ko, meron akong nadaanan dito, siguro mga 4 minutes, 5 minutes lang dito na yung yung mga dadaanan nating bahay diyan sa pinaka-highway natin na nagme-metal detector matanda. May rin yun may manukan siya, may mga kabayo na nakikita ko, baka. Tapos meron siyang metal detector, nagme-metal detector siya sa bakuran niya na daanan ko. Kaya nga naiisip-isip ko na kumuha rin ng metal detector. Tingnan natin. Pero mahal din kasi yun Kaya ayun, gastos na naman, di ba? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang hindi ako sigurado na makakakuha ng ganyan. Mas maganda pa nga kasi yung mga mga ganito na aksidente lang na matatamaan mo ng pala, matatamaan mo ng Ngayon, ano ang purpose ngayon dito nung farm na to para sa amin, di ba? Yun ang palaisipan ngayon. Tsaka wala kasing idea, wala kaming idea kasi kung yung pinagbilan namin, sila yung original na may-ari nito. Maaari kasing pangalawang may-ari sila, pangatlo kami, di ba? Walang idea kung pang ilang kami rito na nakabili. Pero ang palaisipan kasi mga kapanyero, nang nakakapagtaka ko, yung mga kahoy na yan, yung kudrado na sinasabi ko parang dun ko ngayon umaano sa isip ko yung mga paglilinis ko ng mga unang taong ko rito, unang 2 taong ko rito, na wala akong ginawa noon. Yung mga nakatambak na kahoy na mga lumang-luma na yon, meron pa rin hanggang ngayon, meron pa rin ako natira. Sinunog ko na yung iba. Kasi nga luman-luma talaga, yung parang pagka inangat mo siya, naghihiwa-hiwalay na. Ganun parang bumabalik na siya sa alikabok na nga yun nung naputol. Umano yung alikabok, ganun kaluma yung lugar na yan. Marami pa rin doon, mga nakabaon sa lupa yun. Kaya nga tignan natin, baka meron talagang tumira dito sa lugar na to
na hindi lang natin alam, hindi lang natin inabutan dahil sa sobrang tagal na nga nito, di ba? Ayan mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. At ganun din, masubaybayan nyo kung ano ba yung nangyayari dito sa loob ng farm natin. Ito, may mga panibago na naman tayong nadidiscover. At kung gusto nyo yung ganitong channel mga kapanyero, yan, subaybayan nyo kung ano yung susunod nating project. Kasi may mga naisip na naman tayong gagawin na bago tayo gumalaw dyan sa area na yan, suyurin muna natin ng ng metal detector. Yun yung nasa isip ko kung mura ang metal detector, kung saan tayo makakakuha. Siyempre hindi rin biro yung presyo nun alam ko mataas din yun hindi basta-basta rin yung presyo ng metal detector pero kung ganito naman na may nakukuha tayo sa area na yan, halos malapit malapit dun sa una nating pagkakuha. Tsaka hindi ko ine-expect na ganito siya kaganda. Hindi tulad nung una natin na 1960, mas luma pa nga yun Parang mas nababad pa sa tubig yun o sa lupa. Yung 1960 na nakuha natin dito. Mas bulok pa siya kesa dito. Dito medyo bago pa to. Ganda pa Nung nalinis, siyempre sa unang tingin mo, ang dumi-dumi, ang itim-itim, tas puro green. Pero nung nalinisan, naliha, naibabad, gumanda. Pero yun nga lang, ang daming gas-gas kasi niliha ko. Ang problema, magwi-winter na. So meron ng, hindi lang ako nakakasiguro kung kailan ang bagsak ng snow rito. Baka maaaring makapunta pa tayo next week na makapaglinis pa tayo, maituloy natin yung ginagawa. At talagang ngayon, tinamad na ako nawala na ako ng gana Nag-isip kasi ako rito tungkol dito kung paano to kung saan ang galing to, kung paano. Ang mahirap kasi pagka hindi nalinisan to, ang mas mahirap to sa isang taon pagka hindi nalinisan kasi yung damo niya bababa siya, pakapal masyado. Ang hirap pasukin ng mower. So kailangan mai-grass cutter natin to para sa susunod na taon madali-daling madali-daling makapasok ang mower. Ayan mga kapanyero, babalik tayo sa Edmonton, pupunta tayo sa Canadian Tire para tumingin ng metal detector. Pagkaroon tayo ng idea kung magkano at saka kung paano gamitin. Ganon. Tsaka kung ano yung model nila, maikumpara natin na baka makakita tayo sa iba ng mga online. Titingnan lang natin mga kapanyero, pero hindi muna tayo bibili para magkaroon lang tayo ng idea. Kaya yan mga kapanyero, pack up tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.